Hi guys! Good morning na ba? Good morning! May 16 ngayon guys. Umuulan dito sa amin. Tag-ulan na kasi. Pakita ko sa inyo. Maulan ang umaga. Ilang araw na ganyan. Yan o guys. So kung makikita nyo. Maano dun o sa mountain. Masyadong mapag siya. Sobrang Tapos cloudy siya. Ayan o, yung doon nakikita nyo dun guys, yung nakikita nyo dun sa dulo na yun, golf course yun no, yung doon. Pero kahit umulan, may mga nag-golf pa rin guys. Paro do, paano pa sila na mahirap di ba pag umulan. May mga nag-golf pa rin kahit umulan. I think tag-ulan kasi ngayon dito sa Hawaii guys. Yung share ko lang sa inyo nung nagpunta kami ng LA sa California na nag-Disneyland kami, Legoland. Tuwan-tuwa ako kasi yung mga apo ko, lalo na si Mason, makikita mo talaga sa kanya, makikita mo talaga sa kanya na talagang na-appreciate niya, tsaka talagang nagtithank you siya sa mama niya, tsaka sa daddy niya. Yung sinasabi niya sa mami niya, nag-enjoy siya, yun talaga yung maganda kasi. Kaso nga lang, syempre yung dalawa, tatlo kasi sila magkakapatid. Yung dalawa, hindi pa naman ganun ka-appreciate nila yung yung nakikita nila doon sa Disneyland tsaka sa Legoland. Talagang ang makikita mo talaga nag-enjoy talaga si Mason at saka kami din kasi first bonding namin to na na lumabas kami ng Hawaii papuntang state din siya sa California na nagpunta ng Disneyland kasama yung mga bata. So sobrang enjoy, tapos syempre nag-enjoy din yung dalawa, yung anak ko tsaka yung son-in-law ko na si Dale. Siyempre kasama namin yung pamangkin ko nga si Mia, nakita kami. Yung anak yun ng kapatid kong lalaki. Tapos yung best friend ng anak ko na dati niyang classmate tong elementary na si Hana. Yun, sobrang helpful sila. Lalo na si Mia, natutulungan kami sa pagbabantay sa mga bata kasi pagkalalabas. So, yun, nag-rent kasi kami ng sasakyan doon, nag-rent yung manugang ko. Tapos yun, si Hana, sobrang na-spoil yung mga apo ko sa kanya. Sobra, kasi bili ng ganito, bili ng ganyan. Tsaka yun, natitreat niya kami sa pagkain. Sobrang nakakahiya nga, but siya mismo yung nag-o-offer. Thank you Hana. And then thank you pala sa isa pang friend nila, nakalimutan ko na pangalan niya, hindi ko alam pangalan, basta alam na ni Hana yung kung sino yun. Tsaka yung thank you sa inyo, and then thank you rin kay Mia sa pamangkin ko kasi natulungan kami sa pag-asikaso sa mga tatlong chikiting namin. Tsaka sana lang Lord na yun nga, na makapagtrabaho na ako. May share ako sa inyo pero hindi ko pa sasabihin kung anong yun, nasasabihin ko na talaga sa inyo. May interview ako ngayon, May 16. May interview ako para first, madami akong in-applyan, but ito yung unang tumawag sa akin. Yung iba through email, sumagot sila na may ibang yung posisyon na inaano ko na trabaho, wala silang available. So yung iba yung ganun kasi dito kung anong available sa kanila, i-email sa'yo. Kung ano available na trabaho meron sa kanila. So, yung mga available na trabaho na inaano nila sa akin, ay hindi ko naman linya. So, etong tumawag ngayon sa akin, tumawag siya nung Makalawa. Tuesday siya tumawag. So, yan nung Makalawa, Tuesday siya. Na natawagan ako na kung okay daw ba ako tanggapin ko yung interview. Tapos tinanong na ako kung anong oras, kung anong araw, tapos yung oras nga, tapos sabi ko ito nga yung sined ko ngayon kasi pwede naman next week, but ayoko kasi na-stuck ako sa bahay. Yun nga guys, yung interview ko ngayon 2 o'clock yun guys, ngayong May 16 yun. So, hindi ko pa sasabihin sa inyo kung saan hotel. Sabihin ko na lang sa inyo pagkahalimbawang natanggap na tayo. Kasi wala pa yung tawag dun sa inintay ko pang ibang in-applyan ko. So, habang nag-iintay tayo, yung ko muna tong tinawagan ako. Sana yung interview ko ngayon maging okay. Medyo kinakabahan ako, ewan ko. Kasi matagal-tagal din kasi guys na hindi ako nag-apply ng trabaho. Diba kasi ang tagal ko din dun sa Hyatt na nagtrabaho. So,
for 13 years. Ngayon lang ulit ako mag-apply ng trabaho. Medyo kinakabahan ako. Alam niyo naman, kasi dito, di ba, hindi naman Tagalog, English. So, tignan natin kung okay tayo. Maging okay sana yung namin, yung pag-uusap namin yung mag-i-interview sa akin. Lord, tulungan mo ko. Malapit lang dito guys, yung walking distance lang dito yung yung pupuntahan kong hotel para mag-take ako ng interview mamaya. Tignan natin. Pero pag natapos naman okay na. Hindi naman ganong katagal. Yun, sana matanggap tayo dito sa trabaho para at least yung worried ko na kasi yung pag sanay ka ba na may trabaho ka guys, pag may kasi pag may trabaho ka na nasanay ka na nagtatrabaho ka, parang alam mo yung pag nasa bahay ka kasi madidepress ka lang, wala ka kasing ginagawa. So sa akin mas gusto ko na yung nagtatrabaho ako kasi madaling lumipas yung oras pag nasa labas ka, di ba? Tapos yung syempre may sarili kang pera, yung mabibili mo yung gusto mo, isa pa yun, hindi lang yung syempre kahit papaano makapag-save ka din kasi yun yung goal ko ngayon. Ang goal ko ngayon pag nakapagtrabaho ko kahit papaano, magsisave ako para syempre pag uwi namin kasi nagpa-plan ako umuwi next year. And guys, yun lang, pray nyo ko. Pray nyo sa interview ko ngayon, and then God, sana help mo ako, matanggap ako dito, tsaka sana okay yung trabaho dito, hindi gaano yung alam mo, kasi dun kasi sa Hyatt kasi yun siya, may inspectress, yung inspector sa sinasabi ko sa inyo guys, pag naglinis ka ng room, lalo na pag VIP, they have to check lahat, everything. Sabi ko by details siya. And then after that, hindi lang inspectors pa ang nagche-check. Minsan may time na pupuntahan ka ng ng manager para i-check yung room. Lalo na mas mahirap guys pag bago ka pa. Pag union siya, bago ka lang, 'di ba? Kasi titrain ka pa. At least ita-train ka nila siguro for 2 weeks. 2 weeks yun, mga ganun training mo. Less ng room, tapos may kasama kang doon na seniority para ituro sa'yo yung mga gagawin sa rooms. Ganun, kasama mo siya for 2 weeks. So, after noon, 2 weeks, ikaw na magsosolo ka na. Then, after that, syempre, tapos pagtatapos mo yung room, pakakawalan ka na nung nag-trainee sa'yo, ikaw na lahat, everything, ikaw na. Sobrang naranasan ko yun, halos nung first month ko yata sa Hyatt noon na nag-solo ako. Hirap na hirap ako. Meron na ako yung to the point na parang gusto ko na mag-quit. Kinakausap ko na yung manager na hindi ko na kaya. Kasi grabe, ang daming iba-ibang inspector sa mag-check sa'yo. Kada araw-araw iba naka-assign sa by floor kasi yan. Kung sino yung naka-assign dun sa floor na yun yung mag-check. So, syempre, hindi mo na masasabi na lahat okay sila, diba? Meron din naman parang, alam mo yun, yung sa ibang makakarinig na ito na inspectress na sorry na lang, pero talagang minsan may mga nagrereklamo na ganun. Iba-iba yung sa kanila, yung tingin sa kanila, at iba't iba yung nila, category nila sa pag-check ng room. Merong super higpit, na meron naman yung iba, naging maid naman before. So alam nila yung paglilinis, pero ganun pa rin sila maghigpit. Yung ganun, parang minsan sasabihin mo na lang, parang ba yan, para naman ganun. Ako yung sa akin lang, sa side ko lang na, bakit ganun ka ba dati kalinis sa sa room mo, di ba? Para kasi yung iba kasi na nagiging inspectress din, dati silang maid. Hindi naman automatic na nag-apply sila as inspectors. Katulad ko, nag-maid ako, tapos naging trainee din ako. Nag-train ako sa mga bagong hire na housekeeper. So, yun ko yung tinuturo ko sa kanila yung proper na talagang linis. Pero minsan, syempre, meron tayong mga naririnig na kasama natin sa trabaho. Alam mo, si ganun-ganyan, ang ganyan ang linis, ganun-ganun. Kahit ganun ang linis mo, check ka pa rin na hindi ka ganyan-ganyan, balik ka ganun. Ganun ang na-experience ko nung before, guys, nung bago pa lang ako nung nagtatrabaho. Grabe, talagang umiyak na ako nun. Kasi pababalik-balikin ka, kahit floater ka, babalik ka sa ganun. Tapos, yung ganun na pero, wala, ganun talaga, magtitiis ka kasi, syempre, gusto mo yung trabaho na yun. Tapos, yung pinaka-thankful ako doon kasi,
yung parang yung isang manager doon, ayaw niya akong mag-quit. Tinutulungan niya ako. Every time na nahihirapan ako, umaakyat siya para help ako. Talagang ano siya. Hindi ko yung makakalimutan yung manager na yun. Talagang pinush niya ako na kung mag-stay ako. Kaya nagsikap ako nung. Then after that, nung nakapasa na ako sa pagiging yung naging regular tayo pumasa kasi papasa ka doon pag pinakamadali na siguro in 2 weeks or 1 month. In 1 month papasa ka nila yung sinasabi nilang empower ka na. Yung empower ibig sabihin pagka na-empower ka na hindi ka na ganun susundan araw-araw kasi pagka trainee ka pa lang yung parang magsosolo ka everyday, i-check ng inspectress yun, yung room mo kahit hindi VIP, pag hindi ka pa empower. Pero pag na-empower ka na, yun, doon na, hindi ka na masyado i-check. Ang i-check na lang sa'yo yung VIP room mo. Ganun. Kaya, nung nakalagpas na ako doon, medyo nakaluwag-luwag na ako, nakahinga-hinga na ako, okay na. Tapos nakapag-adjust na ako, marami na ako natutunan sa mga advice ng ibang mga co-workers ko. Kaya, dun sa mga nag-advise sa akin, thank you. Yun ang inaano ko siguro. Baka dito naman hindi gaano kahirap kasi itong papasukan ko guys, sabi non-union daw siya. So try natin. Tatry ko to, sana matanggap ako guys. Habang nag-iintay ako ng ibang tawag sa akin sa trabaho, sana matanggap ako guys. Yun, interview ko ngayon. Guys, hanggang dito na lang guys. Mamaya share ko sa inyo pagtapos ng interview ko. 2 o'clock yung interview ko ngayon. Mamaya-maya, so siguro mga 1 o'clock magre-ready na ako kasi malapit lang siya. Doon lang siya, siguro pamula dito, walking distance lang naman siya. So mga 10 minutes siguro magmula dito sa condo namin doon sa hotel na tinan ko ng interview ko, malapit lang siya. So 1 o'clock magre-ready na ako, nakaligo naman na ako. Share ko sa inyo pagtapos ng interview ko kung ano nangyari. Medyo kinakabahan tayo. Talagang kinakabahan ako kasi syempre alam mo na, hindi naman Tagalog to, English to, hindi ka pa pwede mag-Tagalog. So pasubukan na naman tayo dito sa English natin, English na baluktot. Pero syempre try natin yung best natin.